license ko. Forma nyo lang, wala pa yung lisensya eh. Sige na, forma lang, wag nyo munang hilahin ha. Boss, tiga ano kasi yung mga kasi ako. Opo sir, ano na kasi sila rin taga-government na tikitan. Purong pagmamahal. What is up guys? Bababaw here, purong pagmamahal mga puro. Lungsod Quezon, ating puting Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, TTMD, Ika Sipag Galing, Sir Dexter Cardenas, sama natin, Team Leader, Officer Apa Kahusay Cortez. Mga puro, meron tayong marami tayong iikutin sa complaint hotline 8888. Pero itong Panay Avenue, meron na naman reklamo dito. Ayan, yan mismo specific yung kanto na yan. Yung ginagawa ng parang terminal at waiting area ng mga taxi. Kaya nga yung pinapahuli. I mean, yan yung nirereklamo na talaga. Lagi kasi ito mga kapuro, nagiging na po ito eh. Nagiging parang terminal na ng mga taxi. Tapos may kuminsan doon naman mga private naka-waiting sila. Eh ang dami po dito parking sign. So mga puro, titikita na lang po lahat ito. May mga driver naman. Mga puro, sama na dito sa Francisco Almado. Ano ito, tatlo yung naabutan natin dito na nakaano. Isa, alis na. So tatlo sila, ito, kasi isa nasa harapan. Pera muna ng lisensya. Hindi, pera muna ako. Ano i-usad mo eh? Mga puro kasi nag-aalisan na sila. At sama nandito Officer Galvez ng MMDA seated one. O, tsaka mo itabi. Alright, yan mga puro, hawak na yung driver's license. Ito, tikikita na hawak na yung driver's license. Isa, hawak na yung driver's license. Ito naman naalis din. Hindi pa nagbibigay ng driver's license. Mga kaibigan natin, mga bossing ng mga taxi driver, naiintindihan po namin na nagtatrabaho kayo, kailangan nyo ng pasahero, pero ilagay po natin sa tamang lugar yung ating pag-pick up ng mga pasahero. Ha? Okay na? Alright. Yung mga puro, okay na pala na ibigay na yung lisensya ni bossing. Dito po ay bawal po kayong mag-wait. Ayun po, loading and unloading. Isipin mo dito sa area na to, mag-aantay kayong pasahero, maglo-load kayo, bawal pa rin. No parking on both sides. No parking along Mabuhay Lane. Napakarami pong signage dito. Ayun, no parking. No parking. Kaya paalala po sa ating mga kaibigan na taxi drivers, baka ma-check-one po kayo dito. Huwag po kayong dito. Sa iba na lang, sa ibang lugar na lang po siguro, kaysa yung matikitan pa po kayo. Sayang, alam naman natin na yung pinikita nyo lang din hindi naman ganun kalaki talaga. Amis ka na enlisting call. Kaya may ulit sir, bawal tayo dito mag-boy na isip. So, bago kami tumawid, ang tagal na namin nakahinto doon eh. Pagpapad na lang yun siya. Boss, pagpapad naman tayo. Tax-breaker lang tayo po. Yan naman mga puro ang ginagawa natin, tinatama lang natin yung mga katulad nito, medyo na nakasanayan na, naging babaan sakayan na to. Nakita lang natin kanina may nagbaba dito, ayun may nagbababa na naman. No loading and unloading po itong area.
Dito po sa Quezon City ay hindi po tayo na-confiscate ng driver's license. At you can settle po within 10 working days yung inyong violation. Or else, yun po yung window time para kung magko-contest kayo, kung may mali sa panghuli. Ay si kuya, nasa bangketa pa. Ayaw pa umalis si kuya, oh. Mag-aantay yata dito. Hintay niyang umalis tayo. Na-tempuan, bossing. Ang kasi sir 15 minutes na ako nag-ano Sana po pinark nyo na ano pala kayo, customer? Ayaw nilang kasi sir kanina yun Yun sir, niluluto kasi Ano nga po, kasi meron tayong Kaya nga sir, okay naman yun sir, babalangan nyo yung ko sir, violation. Yung ba sir, hindi na ako sinungaling. Kaya mga puro, no, may dala si kuya yung as pag kay kuya, inantay niya lang yung pagkain 15 minutes kasi. So dito siya nang galing. Kaya lang, tulad nga ng sabi natin, sana client naman siya, customer naman siya. So sana pinarking doon, no, parallel. Kasi customer naman siya ng establishment. Kaya lang parang di yata siya pinag-park. Ewan natin, But anyway, yun na nga po, na-tempuan. Violation po nila is illegal parking or obstruction. Ito po yung fine yan kung magkano. Yan. Alright, tuloy lang po tayo. Kamalan dito, opposite Kalebag din. At natikita na po yung tatlo. Let's go guys. Kuya, hindi natin alam kung ano antay ni kuya. Titikitan ba siya? Titikitan yata si kuya. Titikitan nga siya, kaya lang nasa bangketa siya. Sana bumaba na lang siya. Okay, titikitan pala siya. Alright. Kala natin nag-aali siya, mag-aali siya para sa naman yung pwesto. Alright, single ticketing system At pare-pareho yung 17 lungsod, pare-pareho lang fines yan, wala nang iba-iba. Isang sistema, tapos lahat yan po-forward sa LTO. Mapa na-settle or hindi, diretso LTO po yan. Kasi nga po, may pointing system na. Pero sa ngayon, hindi pa yata yung points. Hindi pa siya, kumbaga nag-a-apply dahil nga wala pa yung aparato. So pagka lumabas yung aparato, ginamit na ng bawat lungsod, doon nalalabas kasi pag input mo pa lang doon ng driver's license nila, makikita na kagad kung meron demerit points or may huli na siya or meron siyang hindi na settle. Kasi may one system lang tayo, lahat nakalink sa LTO. Alright, let's go guys. Puro, Panay Avenue pa rin po tayo. Ito, meron tayo yatang inaantay, lagpas sa bangketa. Ayun, tinitikitan na si kuya. Oh, kunin nyo yun. Bios. Ay mga puro, sabi natin dito, Officer Cortez. Bibigyan to dalawang beses na. Ito, itong pula na to, boss? Oo, pagka mag-operate na, gagawin nila, papasok lagi. Ngayon, nahuli na naman natin, nandito, tinuluyan na natin. Nakatwira niya, lagi, aalis naman daw sila. Magkakate na nakapera. So, hindi pa pwede, to-beper lang po sa lahat. Dapat, lahat po yan sabay-sabay. At least, alam niya, na-warningan na rin siya last time na, boss. Pag-ano na siya nung lockdown, bilang hindi na pwedeng ganun ulit gagawin nila. Officer Cortez, saludo bossing, TTMD, mabuhay po kayo mga boss. Alright, so ito mga puro natikita na nga po at tulad nga na sabi ni Boss Apa, dati na po itong laging na taabutan dito sa area. So ngayon dito naman mga puro, meron ditong isang sedan. Para siya may ticket. Siyempre, to be fair po sa lahat yun, sir. Ito yung sinasabi nyo. Pagka hindi po yan
matik po yan, may ticket po yan. Kung wala pong ticket sa amin, may ticket po. Magkano ganito? Pag yan at na-impound sa Marikina, pinaka-flat rate yan, 4,500. Hindi, yun sa akin, Yung sa, tanong mo to sir, saan naka-frame sa'yo sir? Yun. Hindi rin ano. Kasi sir, basta ano kasi yan, pag nag-online kayo, makikita nyo kung magkano yung babayaran. Sir, bababa na sir. Yung may-ari. Palabas na rin. Nag-elevator. Actually mga puro, sana sinagad na lang. Lumawit kasi yung puwetan niya. Pero kung isinagad sana ito, pasok eh oh. Kasi hinto sa gutter, sa stopper nung ano. Mukhang swak lang sana, kaya lang hindi na isagad. Violation boss. Sidewalk po kasi ito. By 2 meters po yan sir, 2 meters po. Sir, 2 meters po. Ang sidewalk, 2 meters po. 2 meters eh. Ulay second mo sana sila ang reply stopper. Kasi sandali lang po ako dahil ano ko eh. So, sandali ninyo sir, meron na tayong traffic violation eh. Kasi sige na lang muna. License. Sige sir, License na lang sir. yung license ko na wala pa. Ito na yung license ko. Forma nyo lang, wala pa yung lisensya eh. Sige na, forma lang, wag mo nang hilahin ha. Boss, tiga ano kasi yung mga kasi ako. Opo sir. Ano na lang kasi sila rin taga-government na tikitan. Ikaw muna yung nahanap yung license. Sige lang po sir, hanapin nyo lang po. Take your time lang yan. Baka ho dito sa loob ng sasakyan nyo sir. Ha? Baka ho nasa loob ng sasakyan nyo. Hindi eh. Wala dyan eh. Andito yung lagi sa pitaka ko. Bakit mo yung nakawal? Wala. Pero pwede namin ulit yan para may Wala. Gusto. Teka mo na yung akala ko pinasilog ko. Ba't mo wala yung license ko? Yung license ako eh. Yung wala yung card eh. Yung ano ko oh. So wala yung card ko. Yan diba? So wala yung card ko. Sir, ganito sir, paalam ko na sa inyo. Yung ating video, Oo. na yung sa para sa grace period natin sir, ongoing sir. Pagka magpas tayo ng 5 minutes sir, OR lang po sir. ano na natin sir, tutunan natin ito sir. OR lang yun sir. Kaya nga yung Official receipt lang, wala rin. Pati nga ulit sir. Double check card ulit. ko eh, sandali. Ba't wala yung card ko? Wala rin nakalagay. Ano yan? Sandali, pwede ba bang? Ha? Para hindi na pumampel. Sandali na ako kasi sandali yung license pa sila. Wala pa rin naman. Hindi si sir pwede magtagal eh. Marami pa po kaming barangay na ikutan sir. Oh, anak ka, pwede ko bang bayaran na rito kung magkano ano? Saan pa ano niya? Saan pa ano Marikina sir. Tumana po. Ano? Pwede naman kayo sumama Marcos, sir. kakasunog lang ng bahay ko kaya ako nagmamaano Yes, sir. rito dahil nasunugan kami. Pwede naman kayo sumama sir. Sino yung team leader niyo? Asa team leader? Madam. Asa? Pati nga patawag ng team leader. Magkano ba yung bayad doon sa ano? Magkano daw ba? Ay ano kasi yan sir eh. Ang problema ko kasi pwede pa makuha mo na yung license ko muna kasi Ay, labas na muna natin, sir. Asa baka ba? ako bigyan pa umalis. Hindi kaya sir eh. Ate po kayo. Saan nyo po ba kukunin lang lisensya nyo sir? Hindi ko alam. O, sir, hindi nyo po alam, hindi rin po namin alam kung gaano katagal kayo mawawala. Wala sila mag-atras, sir. Palabas, sir. Dahil ko na lang ako ng driver, ha? Ayoko na mag-drive yung wala akong license, eh, ha? Hindi, yan. Atras po niyo palabas, sir. Paano mo nga na Ay mga puro, may sitwasyon tayo dito ano. Titikitan na lang sana si bossing, kaya lang nung titikitan na siya, hindi makita ni boss yung kanyang lisensya. So diretso na nga po tumana Marikina ito para ito. Tapos mukhang hindi
uubra na sumama si Bossing sa Tumana dahil wala siyang lisensya. So pag release niya, hindi niya rin mamamaneo ito kasi kahanapan din siya ng lisensya doon. So kailangan niya muna hanapin yung lisensya. Pagkatapos tawag yung organizer, wala nga pakikot to. To be fair lang po sir sa lahat, huli ito talaga. Yes sir, huli po yun sir. May ticket po yun. May ticket po yun sir. Yung Innova na red plate, government vehicle din po yun sir, pero hinuli po namin. Sir, kung nabante nyo pa kanina yan, yung bago kami dumating, hindi po kayo mauhuli, papasok kayo sa 2 meters sir. Labas na yun, sir. Labas na po nyo. Sir, relax lang kayo sir, para maisip ko maibig kung saan nyo lang naiwan yung lisensya nyo sir. Baka kung saan nyo lang po naisip. Relax lang po kayo sir, para makaipag-isip kayo ng mga ito. Madali lang naman yan sir, makakuha to. Madali lang po. Sinugaw kasi kami kahapon. Nandiyan ako sa may ano eh. Sa may kubaw eh. Yung sunod na bahay eh. Na ano ko lang matuwa wala pati license mo eh. Ito lang po ipapakita. alright, yung mga puro, no? Pag naurasan na po yung sakay nyo, ginagawa na po yun na impounding notice. Pag may impounding notice na po, may reference number na yan, itinawag na yan dun sa Tumana Marikina. So kasi nagkakaroon kasi ng comments dun sa 5 minutes. Nalit na po ba yung ano niyan sir? Pero ang ano talaga doon, ang explanation na-explain na rin sa atin yan nila Officer Cortez at nila Officer Francisco na hindi talaga yung 5 minutes yung concern. Ang concern is yung reference number. Kasi nung after 5 minutes, ginawa na siya ng impounding notice at nabigyan na siya ng reference number. So hahanapin na siya doon sa Tumana Marikina. Yun po yun talaga. So yung 5 minutes is again consideration lang po yan na ibinibigay na ruling ng MMDA. Pero pag tow-away zone katulad po nito, mabuhay lane, wala po talaga yan yung 5 minutes. Unfortunately mukhang hindi rin uubra na sasama si Bossing dahil walang license si Boss. So kailangan hanapin niya muna, tapos sa kanya puntahan sa Tumana Marikina. Saludo mga bossing. Boss, may question lang po kami. Pagka ganyang case po na wala siyang license, doon po ba sa Tumana Marikina hanapan siya ng license bago niya ma-release yung kanyang kasi sasakyan? ang magiging violation niya dyan, unang-una syempre initially yung obstruction sa pedestrian. Pangalawa yung driving, wala siyang lisensya. Okay. So hanapan talaga siya ng lisensya nun. So ibig sabihin, lumabas siya dito na kiniklaim niyang kanya, dadagdag sa ticket niya. Unless kung hindi niya naman kiniklaim niya na kanya o siya yung driver, tinow lang natin obstruction, pe-present pa rin siya ng lisensya sa pag-release, para pag-release ng kanyang sasakyan. So sir, pag ganito po ba hindi uubra na sasama siya? Pwede naman sir, kaya lang hindi niya marirelease. Hindi niya rin marirelease no? Wala siyang lisensya. Kaya lang kasi may ano na siya kumbaga may administrative cases na siya, yung driving without license. So clearance pa rin siya. Okay. Thank you so much po, Officer Cortez. Yan, mga puro klarong-klaro, ano? Hahanapan din talaga siya ng bago niya ma-release yung sasakyan, kailangan meron siyang driver's license. Nonod ka pa eh. So ito mga puro, diretso na po ito Tumana Marikina. At siguro tulad ng sabi ni Officer Cortez kanina, mag-relaxan dahil medyo na si Bossing baka hindi makapag-isip na maayos dahil as per kay boss, nasunugan daw sila kagabi. Anyway mga puro, saludo TTMD, Tiga Sipag Galing, Sir Dexter Cardenas, sama nandito Officer Cortez, Officer Malyari, Officer Arangoso, Officer Taraya,
Officer Calebag, Officer Francisco, together with MMDA Seated 1 Officer Galvez. At yung team natin, mga puro nag-advance na dun, Panay Avenue. Alright, let's go guys. Purong pagmamahal. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila. Para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawian dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kaakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig sarap lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabi sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.